Ang pambihirang buhok ni Lola. Kwento ni Rene Villanueva at guhit ni Ibarra Crisostomo. Kilala sa kasaysayan ang pambihirang katangian ng mga babaeng Pilipino. Marami sa kanila ang tinitingala bilang bayani. Kabilang sina Gabriela Silang, Tandang Sora, Gregoria de Jesus, Teodora Alonso at marami pa. Ano kaya ang dahilan ng pambihirang katangian ng mga babaeng ito? Dahil kaya sa hangin nilalanghap nila? O sa sinag ng araw na nagbigay sa kanila ng kayumangging puno? Dahil kaya sa tubig na kanilang iniinom? Ikukwento ko ngayon sa inyo ang tunay dahilan kung bakit matatag ang mga Pinay kahit mula pa noong araw. Lahat sila'y apo ng isang ninuno na walang nakatatanda. Kung ano ang pangalan, Lola lang ang tawag sa kanya ng lahat. Lola siya ng mga taga-ilog. Lola din siya ng mga taga-bukid at taga-bundok. Lola siya ng bayan. Pambihira sa lahat ang buhok ni Lola. Kapag nakalugay, ang haba raw ay 1 kilometro. Pero walang makatiyak. Mga onda-onda kasi ang buhok niya. Kaya ilatag man sa pinakamahabang kali sa balde, hindi pa rin masukat ng gusto. Pambihira rin ang tibay at kapal ng buhok niya. Mula pagkabata, walang naputol o nalagas, kahit isang hibla. Bawat hiblang tumubo o mahaba ng walang hinto. Masabit man ng sasampayan, maipit man sa mga kawayan, kahit pamadilaan ng apoy sa kalan, buhok ni Lola ay sadyang matibay. Kaya ang paglago nito ay walang humpay. Isang buong araw ang kailangan para linisan sa gugo ang buhok niya para matuyo. Kailangan pahanginan sa loob ng 1 linggo, hindi yun problema para kay Lola. Kahit buhok niya ay ginugugo o pinatutuyo, kaya ni Lolang maglaba, magluto o magkupra. Kaya rin niya maghilot ng mga pilay o magpaanak habang buhok niya ay inaalisan ng kuto o sinusuklay. Kahit 105 ang edad ni Lola, itim pa rin ang buhok niya. Wala siya ni isang kulay abong hibla. Lahat ng dalubhasang sumisiyasat sa buhok ni Lola ay humangad. Buhok po ninyo ay likas na kamangha-mangha, sabi ng doktor na Henyong Kalbo. Nasa langis ng niyog ang sekreto, sabi ni Lolo. Nasa katas ng dayap na pinahinugan, sabi ng nanay ko. Bulong ng iba, nasa lambanog siguro. Gusto ni Lola nakatirintas ang buhok. Inaabot ng 3 linggo ang pagtirintas. Toka-toka lahat ang kanyang anak, manugang at mga apo. Madalas katulong ang buong baryo. Istrikto si Lola sa tirintas niya. Ayaw niyang mahigpit, ayaw niyang siya'y naniningkit sa pagkabanat ng kanyang anit. Ayaw din ni Lola ng tirintas na maluwag. Ayaw niyang may mga hiblang nakabuhaghag. Bawat salisihan ng buhok, gusto niya eksakto ang sukat. 4 na daliri, walang labis, walang kulang. Bawat 1 metro ng tirintas nakatali sa mga sigay na kwintas. Sa pagitan may mga kabibe, sampagita, ilang-ilang, kiping at palara. Ilang pilyong apo ang nagsasabit din ng San Nicolas, galyetas at balutan ng pastillas. Buhok ni Lola ang laging pinag-uusapan, lalo kung may pagdiriwang sa baryo. Tirintas niya kasi mas mahaba sa alinang posisyon. Mas marami ang hibla ng buhok niya sa boto na kahit sinong tumakbo sa eleksyon. Kung pista, nakapusod si Lola. Posturang-postura. May kamagong na painetang nakasuksok sa harapan ng buhok na ipinusod, parang korona ng reyna. Isang araw, umalit ang balita. Susonsosong bagyo ang tatama sa baryo. Pinaghahanda ng mabuti ang lahat. Parang 1 taong kumilos ang buong baryo. Kinapalan at hinigpitan ang mga pawid na bubong. Bawat gilid ng bahay ay sinuwayan ng pinakamatabang kawayan. Bawat pamilya nag-imbak ng asin, bigas, tinapa at langis. Bawat tahanan ay humanda sa siyam-siyam na pagsama ng panahon.
Nang magsimulang lumundo ang ulap na buntis sa ulan, lahat ay kinabahan. Noong una lamang sila nakakita ng gayong kaitim na ulap. Noon lang sila nakatanaw ng bagyong ulap na gayong kakapal at kalawak. Nang magsimulang umugong ang hangin, buong baryo ay kinabahan. Alam nilang ang pinakamatibay nilang paghahanda ay walang magagawa sa paparating na mga unos. Nang magsimulang humagunot ang hangin at ulan, bawat pamilya ay nagyakap-yakap na lamang habang nag-iiyakan. Natitiyak nilang hindi magtatagal. Dadakutin ng bagyo ang bawat kubo. Lahat ng puno ay mabubunot isa-isa. Sasabunutan ng bukid, tumana, latian, at gubat hanggang sa makalbo. Pero hindi nawala ng loob si Lola. Kahit umuungol ang hangin at ulan, ipinatali niya sa kanyang buhok ang bawat bahay sa baryo, pati munisipyo at kapilya, pati talipapa at sabungan. Pinatayan tang ng hangin ang maraming hibla ng buhok ni Lola. Tila galit na galit sa naisip niya. Pero si Lola ay parang natuwa pa. Sa mga hiwa-hiwalay na hibla niya nakatali ang mga kalabaw, baboy, kambing at baka. Sa loob ng 6 na buwan, 15 bagyo ang sunod-sunod na nagdaan. Ilang araw lang ang pagitan ng bawat isa, sapat na panahon lang para mahigpitan ang pagkakatali ng lahat sa buhok ni Lola. Hindi ko na inabutan si Lola pero alam kong totoo ang mga alamat, tula at awit tungkol sa kanya at sa kanyang pambihirang buhok. Pansinin niyo na lamang ang inyong mga lola, nanay, tiya, ate, mga pinsan, pamangkin at kapatid na babae. Pag-aralan ninyo kung gaano sila katibay sa harap ng kahit anong problema, lalo kung panahon ng krisis. May mga nagsasabi ngang ang mga Pinay ang mga tunay na lalaki sa ating bayan. At dito natatapos ang